dapat yung bilhin mong phone. Anong advantage ng Poco F3 na wala sa ibang kapresyo niya? Kung napanood nyo si Mr. Who's the Boss, about sa top 1 na phone niya sa 2021, ito yung pinaka top 1 niya dahil sobrang mura niya at flagship yung chipset niya. Saan ka ba makakita ng murang phone at flagship yung processor niya? Tapos AMOLED yung display at merong 120Hz refresh rate. At yung design niya maganda rin, lalo na Gorilla Glass yung back nito. So magdadagdag pa ako about sa phone na to dahil ginamit ko to ng 2 months as in ito yung daily driver ko. Ano ba yung mga naging experience ko sa phone na to habang gamit ko ng 2 buwan? Ito yung top 10 reason ko kung bakit nagustuhan ko tong Poco F3. Sana makatulong sa inyo. Number 1 yung design. Yung design ng back niya is glass. So, ganitong presyo makakuha ka ng back glass na phone na mataas yung chipset. Usually, ang Poco, nag-focus lang yan sa processor dati. Yung mabilis yung phone mo dapat. At plastic yung materials na ginamit para makabawi sila sa cost ng chipset. Pero ngayon, nag-focus na din sila sa design. Hindi lang basta glass yung back nito. Corning Gorilla Glass 5 yung protection niya sa back niya. Same din ang protection sa display. At nagustuhan ko yung maliit na front camera niya. Usually, sa mga gatong dot display, malaki yung sa part ng camera niya. Pero dito, hindi mo mapapansin kung naglalaro ka. At slim tong Poco F3. Nagustuhan ko yung curve design niya, lalo na sa power button or fingerprint scanner. Kaya sa mga flat design sa mga previous phone o ibang phone. At kahit plastic yung frame nito, hindi mo mararamdaman na plastic siya. Napaka-premium ng design niya. Yung processor, naka-Snapdragon 870 tayo rito. Isa sa mga pinakamabilis na chipset. Bakit? Ito yung pangalawang mabilis na chipset sa market. Yung top 1 nito, yun yung Snapdragon 888. Pagkatapos ng Snapdragon 888, ito na yung pinakamabilis na chipset. Itong Snapdragon 870. Malaro mo kahit anong games dito. Mapa high graphics o resolution, kayang-kaya to. Pero syempre may mga games minsan na lag o frame drops o nagiinit yung phone mo lalo na sa games. Naramdaman ko sa Poco F3 na nagiinit siya. Hindi mawawala yan, lalo na bago yung chipset nito. Kaya may mga updates tayo sa laro o software updates tayo para ma-optimize yung mga laro natin. Kahit nga sa ROG phone o Black Shark na phone or kahit anong gaming phone. Kapag nilaro mo, mag-iinit talaga. Kaya nga yung mga ibang gaming phone, meron silang phone cooler. Or like yung Nubia Red Magic na phone, meron siyang nakalagay na fan sa mismong phone para malesen yung init abang naglalaro ka sa games. So, it's normal na makaramdam ka talaga ng init kapag naglalaro ka. Lalo na sa klima natin, napakainit dito. So, mainit din yung phone. Kahit anong laro pa yan. Kaya advice ko na gumamit kayo ng phone cooler sa phone na to. Or kahit anong phone kapag naglalaro kayo. Para hindi stress yung battery at phone. Pero alam nyo ba sa Poco F3, kahit mainit siya sa games, hindi mo mararamdaman o mag-iiba yung laro. Or biglang frame drops or tipong hindi na kinakaya. Kayang-kaya pa rin kahit mainit yung phone. Marami na ako nai-unbox na phone cooler dyan. Sobrang dami. At may mga paparating pang mga coolers. Kaya pili na lang kayo kung ano yung mga bagay sa inyo or kung anong trip yung phone cooler. Number 3, sa display. Meron tayong E4 AMOLED display. Wala na masyadong paliwanag dito. Pag sinabi mo sigurong AMOLED display, alam mo na maganda talaga yung display na yan. Clarity yung details at perfect yung mga image. Then meron siyang 120Hz refresh rate na sobrang smooth lalo na sa scrolling. Pero nung nag-update ako ng 12.5 na update or new update ng Poco F3, hindi siya masyadong consistent ngayon. Unlike sa dating update, smooth siya. May mga stutter na nagaganap sa scrolling. Yung ibang part smooth siya pero may mga stutter talaga siya. Pero alam ko next update maayos din to. Aware naman siguro yung mga developer dito. If may problema kayo or mga bug or issue, better sumali kayo sa Poco community para masagot yung mga tanong nyo at maayos nila yung bugs or issue tulad nito. Alam kong next update maayos din to. Number 4, Video Toolbox. Isa sa mga magandang experience ko sa Poco F3, yung features na Video Toolbox. Mahilig kasi ako mag-YouTube. May mga videos na hindi support ng 60 FPS pero kapag activated na to, yung 480p mo na video, nagiging 60 frames per second siya. Smooth yung video at walang blur ka na makikita. Kung nakadata ka, matitipid mo yung data mo. At the same time, maganda yung viewing experience mo. Tapos, ma-adjust mo yung clarity ng sounds at ma-enhance mo yung kulay na pinapanood mo. Then, pwede ka pang gumamit ng filter, depende sa kulay na gusto mo. Gamit na gamit ko tong Video Toolbox na to. If di nyo pa na-try, subukan nyo. May tutorial tips and tricks ako sa Poco F3. If di nyo pa napapanood, maglalagay na lang ako ng link sa description. Number 5, Dual Stereo Speaker. Sobrang ganda at malakas tong speaker na to. Hindi lang siya basta-basta speaker. Yung sounds niya, hindi cheap yung labas ng sounds niya. Sobrang clarity talaga. At minsan ramdam mo yung kick ng bass pag sa music. Dahil meron tong Dolby Atmos na feature, sobrang sarap sa tenga.
Hindi lang sa speaker mo siya marinig yung ganda ng sounds, maramdaman mo rin siya kapag naka-headset ka. At dahil marami siyang tweaks at equalizer para gumanda lalo yung sounds na pinapakinggan mo, sobrang satisfied ako sa speaker at sounds nito. Number 6, battery. Meron tayong 4,520 mAh na battery capacity. Kung iisipin mo, mababa siya, pero sobrang kunat at matagal tong battery niya. Kung naglalaro kayo ng games like Call of Duty, Genshin Impact, Mobile Legends, then sabayan pa ng streaming Netflix, YouTube, with matching social media sa Facebook, Instagram at Twitter. Nagamit ko to 2 charging lang sa isang araw. Kung sa game siguro, 6 to 7 straight sa games. At mabilis siyang mag-charge dahil meron tayong 33 watts fast charger. Wala pa isang oras, full charge na siya. Kung 30 minutes lang, magkakaroon na tayo ng 60% na charge. Then sa 56 minutes, fully charged ka na. Kaya napaka-impressive ng battery niya sa ganitong presyo. Number 7. Macro camera at slow motion. Meron tayong 5 megapixel macro camera. Na-impress ako sa macro. Yung ibang phone, hindi mo na makukuha yung ganito kalapit na halos hindi mo na makilala yung subject dito. Nandun pa rin yung quality ng image at details ng image. Sobrang na-impress talaga ako. At yung slow motion pictures niya, nagamit ko din. Sobrang details na nilalabas niya sa slow motion. Dun sa full review ko about sa Poco F3, nabanggit ko doon about sa mga camera. Hindi siya ganun ka-perfect, pero naglalabas pa rin siya ng magandang quality. Kung maganda yung subject mo at maganda yung ilaw mo, okay naman tong camera. Pero itong Poco F3, hindi sila focus masyado sa camera. Pero na-impress pa rin ako sa feature na to. Madami ka pang effect na magagamit dito. Sobrang dami, depende sa pangangailangan mo. Number 8. IR blaster o infrared sensor. Gamit na gamit ko to sa Poco F3. Hindi naman sa wala kaming remote control. Gamit ko to para manggago. Na pwede mong patayin yung TV ng kapitbahay mo or kung anong appliances nila na remote. Hindi, joke lang. Gamit ko to minsan kasi hindi ko mahanap yung remote ng TV namin. Hindi lang sa TV, pwede rin sa aircon or kung ano pang appliances na pwede mong i-remote. Number 9, 5G connectivity. Kung di nyo alam, 5G ready na rin tong Poco F3 at nagagamit ko din siya. Mabilis talaga siya pero depende sa location mo. Minsan mabagal, minsan mabilis. Siguro hindi pa masyadong stable yung 5G dito sa Pilipinas. Hindi mo na kailangan bumili ng phone na 5G dahil dito sa Poco F3, package na tong 5G connectivity niya. Number 10, yung presyo. Sa Pilipinas, ang normal presyo nito sa 6128, 17,990. At sa 8GB of RAM naman, 256 of storage, 20,990. Pero may nakikita akong early bird price pa rin ngayon. Minsan may makikita kang 15,990. Depende sa sale o seller. Pero kahit normal price siya na 17,990, sulit pa rin siya. Ito yung Vivo V21e na 8GB of RAM, 128GB of storage na naka-Snapdragon 722G. At yung price niya, 17,990. Imagine nyo, naka-Snapdragon 720G lang yan. Tapos ganyan yung presyo. Kailangan nyo mag-isip. Yung battery niya, naka 4,000 mAh na battery. Wala na masyadong paliwanag dito. Sobrang common sense lang pag ganyan pang klaseng phone ang binili mo. At ito naman yung Vivo X60 na 34,000 pesos na naka Snapdragon 870 na processor. Tapos may 120Hz refresh rate siya. Pero walang laban yung camera ni Poco F3 dyan sa Vivo X60. No doubt about dyan. Pero kung iisipin nyo, naka Snapdragon 870 yan. Tapos 120 refresh rate. Tapos yung presyo, 34,000 pesos. Halos kalahati ng Poco F3. Mag-isip ka din. Marami ka ng bigas na mabibili dyan. Tapos yung sukli, marami ka na rin mabibiling skin sa Mobile Legends. Actually, be-wise, madaming phone at magandang phone talaga. Pero kung mabilis at mura, dito na kayo sa Poco F3. No doubt sa 2021 na maganda talaga to. Kung may mga issue or bugs, may mga solution naman sa software update. Maraming solution sa mga bugs na yan. Kung normal user ka, hindi mo naman maramdaman yan. Kung naalala nyo yung dimming issue, akala ko dati hindi mawawala yon, pero nasolusyonan naman. Malaking issue yun tutuusin, pero nawala siya. Hindi ko na maramdaman ngayon. Yung iba, meron pa rin daw. Pag tumataas yung init ng phone, pero kailangan mo pa rin i-factory reset yun after ng update. Pwede mong i-report to sa mismong phone mo sa service at feedback para masolusyon yung issue at bug na naramdaman mo. Huwag kayong magdalawang isip na bilhin tong phone na to. Sobrang sulit at mura niya. Tapos flagship na yung level. Kung mahawakan mo to, malaman mo kung anong sinasabi ko. Kung mali ako, i-bash mo ako. Tatanggapin ko, pero 100% sure ako na matutuwa kayo kapag ito yung phone na binili nyo. Don't forget to like, comment, and subscribe. Marami pa tayong i-unbox at i-review like mga phone coolers, phones, at kung ano-ano pa. Thank you for watching. This Paul Tech TV. Try to catch me howling at the moon.